kaya naman mga kababayan sa Diktador fascista! Tuta! Diktador fascista! Marcos Duterte walang pinakiba! Ang tao! Ang bayan! Sa ating malabalikan sa mga balita ay sunod-sunod na lamang ang Pinoy Justice na ginagawa ng mga nakaulat sa ating gobyerno. Ang pagkakalagay ko, Shuwin. Boss. Yung Erin nga to po, ano? Ha? Habol lang. Kaya naman mga kasama, pinapakita natin ngayon habang ginukulitan natin ang anibersaryo ng pagkakatasang ng uwan na kalayaan. Tunay na malaya ang mga gobyerno ng ito. Tunay na malaya ang eleksyon, tunay na malaya ang ulas ng gobyerno, tunay na malaya ang ating nararanasan sa ating bansa. Kaya naman po, inaaniyaan natin ang lahat ng mga Yung kay ano, Arlene Rosas. Si Ato. Hindi na ito, ano, nakahabol lang ako. Hindi lang isa white. Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Duterte panagutin! Marcos sinilip! Convict! Convict! Convict sa Lanao! Convict! Convict! Convict sa Lanao! mga kasama, sisiling natin ang ating mga hanay, itaas natin ang mga pamahalaan, ipakita natin ang pagkakaroon sa gobyerno ang ang pagkabuli ng pagdinig sa impeachment trial na nangyayari ngayon at ang pagpani ng iba't ibang mga senador sa kanilang mga aliado na sa dapat ay hindi dahil sila ay umuupo bilang mga senator judge na dapat walang kinikilingan at walang pinoprotektahan ng mga aliado ng mga kroni sa ating gobyerno. Protest dahil itong usapin ng korupsyon, usapin ng karaniwang tao. Sa halip na tugunan yung pangangailangan ng mga mahihirap, sa halip na serbisyong panlipunan, ang unahin ng pamahalaan, binubulsa ng mga politiko. Sa halip na papanagutin ang mga tulad ni Sara Duterte, sila ay nagkukutsabahan para itago ang katotohanan, pigilan ang mamamayan na magkaroon tayo ng paglilitis at dapat panagutin si Sara Duterte. Ipakita natin muli ang nagkakaisang lakas ng mga mamamayan. Ipakita natin ang napagpasyang lakas sa ating lipunan. Ang mga nagkakaisang panawagan natin ang siyang tunay na magpapatalsik sa mga tiwali sa ating gobyerno na hindi sumasabik sa interes ng mamamayan, ng masang anak pawis, ng mga magsasaka, ng gagara at bawat katalang sektor sa ating lipunan. Kung kaya mga kasama mga kababayan, nakikita ninyo ang nagkakaisang hanay ng ating mga katalang sektor. Nakikita ang hanay ng mga magsasaka, mga manggagawa, kababaihan, kabataan, mga kasama natin mga katutubo at iba't iba pang sektor sa ating lipunan na iisa lamang ang panawagan panagutin ang mga tiwali sa ating gobyerno, patalsikin ang mga dapat patalsikin at panagutin ang mga may sala at dapat panagutin. Kaya naman muli mga kasama, kailangan mangutang 5-6. Ang ending ay ang mga mamamayang Pilipino binabaon lang sa utang. Kaya kailangan ganito ang sitwasyon. Ang kailangan pagtaas ng sahod para hindi tayo nababaon lahat sa utang. At syempre, patungo sa ating Day 1, June 30, no? Andyan din yung
sadyang SONA, magiging handa ang kabataan na refile, magkonsulta sa maraming mga manggagawa, lalo na't kabataang manggagawa, working students, kung ano ang kanilang sitwasyon, at mag-file ng mga agaran na solusyon para sa mga pinakakagyat na pangailangan at syempre sa future, ano pa yung mas magagawa natin ng sama-sama. Okay. Kung matanong ko lang, for you, ano yung mas dapat i-prioritize ng Congress as a whole? Yung panukalang dagdag sahod or yung impeachment trial ni Vice President Sara? Sa akin ho, dahil separate functions ang paglilitis, judicial function ito ng Senate at yung pagdagdag ng minimum wage ay legislative function. Hindi dapat siya may primarya at may sekundarya. Dapat dalawa silang primarya. Dapat dalawang pinaprioritize yan ng Kongreso on the judicial level. Malaking kawalan sa mamamayang Pilipino kung may nakita tayong 1.5 million pesos na mali yung pagbasta, yung mga nakalagay, kung sinong mga nakakuha, puro Mary Grace Piatos, ginamit pa ngayong pangalan ng Sejong, no? Tapos, hahayaan lang natin na itong malaking betrayal of public trust ay hindi lilitisin at hindi mapag-aaralan yung mga Senado na constitutionally mandated na alamin ang nangyari ay ayaw namang basahin, at iba pa. So, ang ating panawagan para sa judicial function ng impeachment court, prioridad yun. At para naman sa legislative function ng Senado sa Kongreso, ng pagbibigay ng mga kagyat na pangailangan ng mga mamamayang Pilipino, dagdag sahod. At syempre, sa bahagi naman din ng kabataan, nariyan pa rin yung pagtaas ng budget ng edukasyon. Sabi ng konstitusyon, no? Sa konstitusyon tayo nakabatay na education should be the highest budgetary priority. Eh, ang pagtanggal ng budget sa edukasyon ay unconstitutional. Thank you. Thank you. Salamat po. Sige po. Ang bayan! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Marcos singinin! Duterte panakatin! Ipakita natin ang hinaing ng mamamayang Pilipino. Ipakita natin ang ating mga panawagan na hindi dinidinig ng mga nakaupo sa poder ng ating gobyerno. At sama-sama natin ipakita ang ating sentral na lakas na magpapatalsik sa mga tiwali sa ating gobyerno dahil ang nagkakais ng lakas ng ating mga mamamayan ang pagpapagpasya sa kung sino man ang uupo at sumumuno sa ating gobyerno.